May kakilala ka bang arogante? O mga hambog? Yun bang umaasta silang angat pa sila kaysa sa ibang tao? Ang hirap talagang makipagkaibigan sa kanila, kahit tumabi ka man lang sa kanila. Ano ba ang mga signs na arogante ang isang tao? Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Number 1. Gusto nilang sentro sila ng atensyon. Ano man ang kanilang gawin o sabihin, kailangan nilang maging sentro ng atensyon. May dahilan kung bakit sila hayok sa atensyon. Sila yung mga taong medyo kulang sa pansin. Yung gagawin ng lahat para lang mapansin sila ng karamihan. Minsan nga ay iinisin ka sa pamamagitan ng sobrang pangungulit. Minsan sa bahay nagsisimula yan eh. Siguro nung bata pa sila, busy palagi ang kanilang mga magulang. Hindi sila masyadong inaasikaso. Minsan, sobra silang inaasikaso. Kaya nadala nila yung ugali na sila dapat ang sentro ng atensyon. Sa bahay kasi nahuhubog ang ating ugali. Kailangan pa rin natin silang intindihin kapag ganon. Hindi naman sila masyadong masama. Huwag nga lang sumobra. Lalo na kapag may nakamit sila, lumalaki ang kanilang ulo. Kapag hindi naman nila nakuha ang atensyon na gusto nila, tatapakan nila ang iba. Para umangat lang sila. Kung nasa isang grupo naman kayo at nagtutulungan para mabuo ang assignment o project, mamaliitin niya ang efforts ng ibang miyembro. At sasabihin pa niya na magpasalamat kayo sa akin dahil kung wala ako, hindi matatapos to. Di ba familiar sa'yo ang linyang yan? Hambog, di ba? Gagawin niya ang lahat para siya lang ang magmukhang astig. Kapag sumobra na ang kanilang kabastusan, harapin mo sila. Kausapin mo ng mahinahon. Hindi ko pinapayo na awayin mo. Masama yun. Madadaan mo naman ito sa usapan. At pag-intindi, it is best to show kindness even when others are unkind to you. Huwag nating gantihan ng pinsala sa pinsala o na pang-iinsulto sa pang-iinsulto. Sa halip, gumanti tayo ng pagpapala dahil tinawag tayo sa landasing ito para tayo ay magmana ng pagpapala. Number 2, hindi nila aaminin ang kanilang kamalian. Meron ka bang nakitang mayabang na umaamin ng pagkakamali? Wala pa. Kasi gusto nila, sila palagi ang tama. Kapag nagtatalo kayo, sasabihin niya na hindi mo siya naiintindihan. Ikaw na ngayon ang mali. Kapag na-realize nila na mali sila, hindi pa rin sila aamin. Aalis na lang sila sa harap mo na parang walang nangyari at hindi sila hihingi ng tawad. Hindi mo talaga maririnig ang salitang sorry mula sa kanilang bibig. Tapos sa kagustuhan mong makipag-ayos, ikaw na ngayon ang magsusorry. Lalo na kung soft-hearted kang tao, hindi mo matiis na may kaaway ka. Kaya kahit hindi mo mali, ikaw na lang ang nagpakumbaba at mas lalong lumaki ang ulo ng mga taong hambog. Pinapakain mo kasi ang kanilang ego. Ang mga taong mayabang, hindi nila sasayangin ang kanilang oras sa paghingi ng tawad. Sabi ko kanina, huwag mong patulan ang kanilang kahambugan. Huwag tayong gumante kanino man ng masama para sa masama. Gawin natin kung ano ang mabuti sa pananaw ng lahat ng tao. Makipagpayapaan tayo sa lahat ng tao. Huwag nating ipaghiganti ang ating sarili. Kundi bigyang daan natin ang puot. Maiiwasan mo ang ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng pagtanggap na ganito na ang ugali nila. At wala kang magagawa para baguhin ang kanilang pag-iisip. Sila lang ang may kakayahang baguhin ang ugali nila. Umiwas ka na lang sa ganitong mga tao. Number 3, iniisip nila na mataas pa sila sa'yo. Mababa lang ang pagtingin nila sa'yo. Kapag hindi ka sumang-ayon sa kanila, iniisip nila na walang kwenta ang opinyon mo at sila ang masusunod. Ang mga taong mapagmatuwid sa sarili ay karaniwan ng nagsasalita at tumatayo at nag-aastang para bang sila hindi kailanman nagkakamali. Ang mapagmatuwid sa sarili ay hambog din. Gusto kasi nilang maging sunod-sunuran tayo. Halimbawa, kapag ito ang gusto nila, dapat ito rin ang gusto mo. Pero kapag hindi mo gusto ang kanilang gusto, sasabihin nila na ang cheap mong tao. Itatakwil nila ang iyong opinyon kung hindi ito naaayon sa kanila. Kahit na may iba dyan na sumang-ayon sa'yo, wala silang pakialam dahil gusto nila na sila lang ang susundin mo. Alam mo ba na hindi rin sila secure sa kanilang pinagsasabi? Meron din silang mga pagdududa tungkol sa kanilang mga opinyon at desisyon. Nagpapanggap lang sila na may paninindigan sila. Subukan mong tanungin kung bakit sa palagay nila ay wasto sila. Ano kaya ang kanilang isasagot? Bilang di perpektong mga tao, baka nadarama natin na tayo'y mas magaling kaysa sa iba dahil lang sa ating likas na mga kakayahan o kahigitan. Subalit dapat na agad iwaksi ang gayong mga kaisipan. Tanungin mo yung sarili, ano kaya ang madarama ng Diyos kung naging hambog ako? Huwag tayong mag-isip ng higit tungkol sa ating sarili kaysa sa nararapat. Number 4, hihilahin kanila pababa. Magkaiba ang constructive criticism sa sadyang paninira.
Malalaman mo naman yan. Lahat ng nakikita nila sa ginagawa mo ay may negatibo silang opinyon. Hanggang sa masaktan ka at tumigil sa pinagagawa mo sa buhay. Wala silang pakialam kung masasaktan ka. Ang gusto lang nila ay hindi ka umangat sa buhay. Sa mundo natin, may iba't ibang tao. Kahit ikaw na ang nagpakabait at nagparaya, ikaw pa rin ang nagmumukhang masama. Kung ikaw ay nagtagumpay, hihilahin ka pa rin nila pababa. Kung ikaw na naging matapat sa kanila, ikaw pa ang masasaktan. Ganyan ang buhay. Ginawa nilang misyon sa buhay ang ibaba ang iba para lang gumanda ang takbo ng buhay nila. Ang kanilang kumpiyansa ay nagmumula sa mga kabiguan ng iba. Pero habaan mo ang iyong pasensya. Huwag kang magpapaapekto. Hayaan mo silang gumawa ng ganyan. Hindi mo na problema yon. Problema na nila yon. Hindi mo naman kayang baguhin ang kanilang ugali. Kasi nga, sila lang ang masusunod. Patuloy nating mahalin ang ating mga kaaway. Remaining calm and under control is good for us. Ang mahinahong puso ay nagbibigay buhay sa katawan. Number 5, mapagpanggap. Yun bang umaastang mapera, tapos wala namang maibubuga sa tunay na buhay? Ang daming ganitong tao. Gusto ng mga taong arogante na makita mo na ang kanilang pamumuhay ay mas komportable pa sa pamumuhay mo. They will lie about their lives to make it seem theirs is much more interesting. Ang daming ganitong mga tao sa social media. Nagpo-post ng magagandang larawan. Hindi ko naman nilalahat. Pero dumarami na rin ang mga taong nagpapanggap na may komportabling buhay. Trying to act rich is a sign of low self-esteem. Hindi kasi sila confident sa pagkatao nila. Nahihiya silang malaman ng mga tao na walang-wala sila sa buhay. So they're going to act like someone they're not. Pinipeke nila ang kanilang pagkatao para tingalain sila ng mga tao. Ang layunin nila ay inggitin ka. Number 6, hindi ka nila pagsasalitain. Madalas nangyayari ito kapag sama-sama kayo sa isang table. Nagkikwentuhan. Palaging sila ang nagsasalita. Kapag magsalita ka na, biglang sumabad sa usapan. Sabi ko nga kanina sa number 1, gusto nila na sila ang sentro ng atensyon. Wala sa kanilang katangian ang pakikinig. Wala silang pakialam sa sasabihin mo. Iniisip kasi nila palagi na sila ang VIP sa grupo. Kung hindi ka makapagpalabas ng opinyon mo, sabihin mo sa kanila na bigyan ka ng oras. Dapat hindi ka matakot. Hindi ka naman nanggugulo eh. Kung sumabad sila habang nagsasalita ka pa, sabihin mo na hindi ka patapos magsalita. Tatahimik sila kung alam nilang seryoso ka. Sabihin mo sa kanila na kailangan nilang marinig ang gusto mong sabihin para may matutunan sila sa'yo. At ganun din ang gawin mo kung magsasalita na sila. Ipaintindi mo ng maayos na ganun ang tamang ugali. Minsan kailangan mo talagang prangkahan ng isang tao para matuto siya. Minsan kasi hindi sila natitinag kapag walang bumabara sa kanila. Number 7, ayaw nila ng payo. Kapag may mali silang nagawa, ayaw nilang payuhan sila. Ayaw nilang pagsabihan sila na mali ang kanilang nagawa. Ayaw nila ng opinyon. Parang iniisip kasi nila na dinadown mo sila. Mali ang pagkatanggap nila ng payo. Kahit constructive criticism pa yan, hindi nila tatanggapin yan. Negatibo ang pagka-translate nila sa mga ganon. Nagiging sobrang defensive ang mga taong arogante kapag pinupuna mo sila. Kahit mabuti ang intention mo para sa kanila, hindi nila ito tatanggapin ng maayos. Kapag tinuruan mo sila kung paano mag-improve, sasabihin nila na mapanghusga kang tao at iniisip nila na ayaw mo sa kanila. Kaya mo sila tinuruan kung ano ang tama. Ayaw nilang tanggapin ang kahit anong positibong opinyon dahil gusto nila na ang ideya lang nila ang masusunod. Ang maipapayo ko lang sa mga taong arogante, kailangan nating lahat ng payo para mapahusay ang ating trabaho o ugali. Huwag kang balat sibuyas kapag napayuhan ka. Kung ganyan ka kababaw, malaki ang mawawala sa'yo. Bakit? Dahil ang pagiging handang tumanggap ng payo ay isang magandang katangian na makakatulong sa'yo. Huwag iwasan ang mga kailangan mong marinig dahil lang sa ayaw mong marinig ang mga yon. Kailangan mo ng payo dahil hindi ka perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali ng maraming ulit. Kahit ako'y nagpapayo sa inyo, tumatanggap rin ako ng payo dahil lahat tayo ay hindi perpekto. At normal lang ang magkamali. Kaya kapag itinuwid ako, natututo ako at naiiwasan kong maulit ang pagkakamaling yon. Dahil din sa payo, nag-i-improve tayo. Turuan mo ang marunong at magiging mas marunong pa siya. Turuan mo ang matuwid at lalago ang kaalaman niya. Number 8, mahilig silang makipagkompetensya. Halos lahat ng tao ay kalaban sa paningin niya. Kahit hindi mo naman inaano, kakalabanin ka niya. Wala silang pakialam kung gaano sila ka-agresibo at wala silang pakialam kung may damdaming masaktan. Sa ngayon, marami ang mahilig makipagkompetensya. Maruming labanan sa negosyo, labanan ng atleta,
Ginagawa nila ang lahat ng karumihan para makarating sa tuktok. Alam naman natin na mali ang mga ito. Magandang suriin paminsan-minsan ang motibo natin. Nag-ugat kasi ito sa pagkukumpara. Kapag iniisip kasi natin na mas magaling tayo sa iba, baka lumaki ang ulo natin. Kapag ikinumpara naman natin ang ating sarili sa mas magagaling sa atin, baka lumiit ang tingin natin sa ating sarili. Kaya hindi katinuan ng pag-iisip na ikumpara natin ang ating sarili sa iba. Gusto naman nating makamit ang ating layunin. Pero wag lang nating tapakan ng iba para lang makaangat tayo. Ang mabuting gawin mo ay umiwas ka sa kanila. Kung ayaw mong guluhin nila ang buhay mo, pwede mo ring sabihin na hindi mo sila kinakalaban sa kanilang ginagawa. Huwag mong sayangin ang iyong panahon na makipagtalo sa mga taong sarado ang isip. Igugol mo ang iyong oras sa paggawa ng mga makabuluhang bagay. Number 9, sobra kong magalit. Lalo na kapag hindi nila nakuha ang kanilang kagustuhan. Nakikita natin sa social media mga taong hambog. Kapag nag-o-order sila, tapos mali ang natanggap nila, magagalit sila kaagad. Tapos doon pa nila ibubuhos sa mga taong walang kasalanan. Nagdi-deliver lang naman sila. Hindi sila nakikinig ng paliwanag mo dahil sarili lang nila ang kanilang pinaniniwalaan. Another example, kapag niyaya ka nila, tapos hindi ka sumabay, magagalit sila sa'yo. Kahit hindi naman big deal yun. Napaka-toxic na ugali. Walang pagpipigil sa sarili. Pinipilit nilang mangyari ang mga bagay-bagay dahil masigasig sila sa kung ano ang gusto nilang mangyari. Number 10, tatapakan ka nila. Sabi ko nga kanina, gagawin nila ang lahat para lang makaangat sila. Wala silang pakialam kung may damdamin silang masaktan. Tatapakan ka nila kasi iniisip nila na kinalaban mo sila. Takot silang masapawan at maagawan. Lalo na sa trabaho, ang daming mga sipsip. Tatapakan ka nila, sisiraan ka. Gagawin nila ang lahat para hindi ka ma-promote. Takot kasi silang mapunta sa'yo ang atensyon ng lahat. Napakahirap nilang pakisamahan. But you need to raise your self-esteem. Wala namang problema kung magpakabait ka sa iba. Pero kinakailangan ding tratuhin mo rin ng maayos ang sarili mo. Kapag malumanay mong tinanggap ang negatibong ginawa nila sa'yo, parang sinabi mo na rin sa kanila na pwede ka lang tapakan. Kahit gaano mo pa sila pinakitaan ng kabaitan, wala naman silang paki sa'yo. Wala silang awa. Kung nakikita nilang magpapaapi ka, aapihin ka pa nila lalo. So start respecting yourself. Take a stand for yourself on any issue. Don't let anyone stomp on you. Be kind and good, but also be firm and assertive. That's the only way they'll take you seriously. Sa totoo lang, ang taong bully, kapag hinarap mo yan, duwag yan. Umaasta lang silang leon, pero kuting pala sa totoong buhay. Kapag hinarap mo sila ng seryosohan, mapapansin nila ang bangis ng aura mo. Doon na sila kakalma dahil hindi nila kayang higitan ka. Minsan ang suntok ng realidad ay nakabubuti sa atin. Upang magising naman tayo, minsan ginagawa natin ang bagay dahil takot tayo na baka may masabi ang ibang tao sa atin. Minsan din, hindi natin ginagawa dahil takot tayo, baka may masabi pa rin sila. Wala tayong takas sa mundong ito. Di ba? Isa ito sa mga dahilan kung bakit nahihirapan tayong makaabante. Napipigilan tayo sa opinyon ng ibang tao. Bakit nga ba tayo takot sa mga opinyon nila? Kahit sa mga taong hindi natin kilala, takot pa rin tayo. Bakit ginagawa natin ang mga bagay? O bakit hindi natin ginagawa ang mga bagay dahil nababalisa tayo sa reaksyon nila? Bakit sa kanila na lang tayo nakapokus? Kahit anong mga bakit pa ang tanong mo sa sarili mo, at some point, lahat ng kilos natin ay parang pinapakontrol natin sa kanila. Takot tayo kung anong iisipin nila o anong pagtingin nila sa atin. Ano ang resulta? Hindi na lang natin gagawin ang bagay na gusto natin kasi takot tayo kung anong ibabato nila sa atin. Pero disclaimer lang, pwede tayong tumanggap ng opinyon sa mga taong pinagkakatiwalaan natin para naman malaman natin kung may mga mali ba tayo na dapat ituwid. Pakinggan natin ang mga opinyon na magtutulak sa atin pataas. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko na tumutulong sa akin sa oras na wala akong alam kung paano gawin ang isang bagay. Pero paano naman kung ang opinyon ay galing sa ibang tao? Lalo na kung galing sa mga taong negatibo. Yung mga opinyon na pambabastos, na wala namang dahilan para gawin yon. Paano kung ang opinyon ay galing sa katrabaho mo, kaklase mo, pero wala namang kabuluhan? Tatanggapin mo ba dahil lang palagi kayong nagsasama sa iisang lugar? Dito ka malalamon nila, lalong-lalo na kung wala kang sapat na kumpiyansa sa sarili mo. Lalaitin ka ng mga tao. Uhusgahan nila ang pagkatao mo
Babatuhin ka nila ng mga salitang may lason. Ito pa ang mapait at masakit na katotohanan. Kung gagawa ka ng kakaibang bagay, hindi ka nila papasukin sa mundo nila. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pinipili na lang ng tao ang mapag-isa. Dahil doon sila malaya. Malaya silang gawin ang kahit anong bagay na ikakatuwa nila. Yung iba din na hindi kayang mapag-isa, magpapaalipin na lang sa mga tao. Pinapakontrol nila ang kanilang sarili sa iba. Sila yung mga taong sunod ng sunod sa trending. Kahit alam naman nila na hindi yun ang gusto nila. Sinasakyan na lang para walang mababato na opinyon ng ibang tao. Please, don't do that. Don't allow opportunity to pass you by because you care about what other would think or say. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Gawin mo ang mga bagay na ikakasaya mo kahit hindi masaya ang ibang tao sa pinagagawa mo. Importante to dahil kaligayahan mo to. Wala ka nang pakialam kung anong reaksyon nila. Stop letting them control your life. Take back your power. May sarili kang panuntunan. Ilang beses na ba na hindi mo ginawa ang isang bagay dahil takot ka sa opinyon nila? Siguro ang dami na. Matanda ka na ngayon. May kaalaman ka na sa buhay. Dapat immune ka na sa mga negatibong salita ng ibang tao. Sa mundo natin, ang daming tao ang nagbabahagi ng negatibong opinyon. Kahit walang alam sa buong storya, nakabase na lang sila sa pisikal. Kapag may krimen na nangyari, kapag pangit, suspect na kagad. Kapag mayaman, ang hirap hulihin. Ganito na kalala ang mundo natin. Nakabase tayo sa panlabas na bagay. Lahat tayo ay may opinyon. At halos lahat ng opinyong yon ay negatibo. Kahit sa social media, ang mga tao ay nagpapaabot ng kanilang opinyon sa taong hindi naman nila kilala. The pool of negativity has grown larger and deeper. Kaya oras na para itigil na natin ang ganitong pag-iisip. Kaya ngayon ay may 7 gabay tayo upang mawala ang ating pake sa negatibong opinyon ng ibang tao. Para mamuhay naman tayo ng payapa. Number 1, hindi mo sila makukontrol. Ito ang tandaan mo. Hindi mo sila makukontrol. Hindi mo sila mapapatigil. Magpakabait ka man o magpakakontrabida ka, titirahin ka pa rin nila. Pero ito pang tandaan mo, ang negatibong komento nila ay refleksyon din ng kanilang pagkatao. Dito mo malalaman kung anong klaseng tao ang kinakaharap mo. Kahit na positibo na ang ibinahagi ko sa aking website at YouTube, may negative comments pa rin ako natatanggap. At hindi ko yun makukontrol kasi hindi ko hawak ang buhay nila. Hindi ko kontrolado ang bawat kilos nila. Hindi lang sa akin ito nangyari. Lahat tayo ay nakakaranas ng ganito sa iba't ibang paraan. People say cruel things about you. People say false comments about you. And they criticize you for many things regarding the way you look. Ang masakit pa, sila yung mga tao na hindi mo gaanong kilala o hindi mo talaga kilala. Pero alam mo, ang dahilan kung bakit sila ganyan ay dahil namumuhay sila sa pangit na mundo. Sa mundong walang kaligayahan. Kasi kung iisipin lang natin, may masayahing tao bang naglala ng oras, kakabato ng negatibong salita sa kapwa-tao? Wala. Kapag masaya ka sa buhay, kasiyahan din ang gusto mong maibahagi sa iba. Dito ko napagtanto na ang salitang binitawan nila ay refleksyon ng kanilang tunay na pagkatao. Hindi ito tungkol sa pagkatao mo. Oo, masasaktan ka. Pero isipin mo lang na hindi mo sila mapipigilan. Nakakalungkot isipin na ang ibang tao ay walang ibang magawa sa buhay, kundi ang manghihila ng kapwa nila. Kaya ngayon, kung may naririnig kang negatibong opinyon galing sa ibang tao, huwag kang mag-focus sa opinyon na yon. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Dahil ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang maidudulot nito sa'yo. Huwag kang magalit. Huwag kang malungkot. Huwag mong hayaang makapasok ang negatibong opinyon sa puso mo. Nakakaawa talaga sila. Kasi biruin mo, maikli lang ang buhay natin para gawin ang mga bagay na hindi importante. It's unfortunate that some people have nothing better to do than try to tear others down. Number 2, huwag kang matakot maging iba. Magpakatotoo ka. Huwag mong baguhin ang sarili mo para lang masakyan mo ang trip nila. Huwag mong itaboy ang tunay mong pagkatao. Huwag mong isuot ang balat na napulot mo lang sa daan. Ginawa ko ang aking website at YouTube channel na ito dahil gusto kong makatulong. Isa din ako sa mga taong natamaan ng depresyon, pagkabalisa, pag-aalala, labis na pag-iisip. Palagi akong nagbabasa ng mga libro. Malaki ang impact sa buhay ko ang pagbabasa. At kung ano yung natutunan ko mula sa mga librong yon, ay ibinahagi ko sa inyo. Dahil gusto kong tumatag pa kayo lalo. My goal is to be honest and transparent. Because this is the only way to truly connect with people. Kung bubuksan mo ang sarili mo, ibig sabihin na pinapalaya mo ang tunay mong damdamin. Para bang sinasabi mo na wala na akong pakialam sa opinion ninyo. Trust me, your life will change. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag mong maliitin ang kalayaan para sa sarili mo. Number 3,
Isa lang ang iyong buhay. When I was 23, na-aksidente ang kaibigan ko. Bago siya namatay dahil sa brain damage, sabi niya sa akin, sana ginawa ko ang lahat ng gusto ko. That's the biggest life lesson I've ever learned in my whole life. Sana ang kwento natin ay hindi magtatapos ng ganito. Kung darating na tayo sa huling hantungan, sana masasabi natin na handa na ako. Natapos ko na ang misyon ko. Kamatayan lang ang hindi natin matatakasan. Alam kong hindi ka komportable kung kamatayan ang pag-uusapan natin. Pero sinasadya ko to upang magising ka. Upang mapagtanto mo na isa lang ang buhay mo. Isa lang ang buhay natin. Walang buhay na mabibili sa mall. Kapag ididiin natin to sa utak natin, mas madali nating i-reject ang mga negatibong opinyon ng ibang tao. Bakit pa natin sasayangin ang ating atensyon sa mga bagay na walang kwenta? Isa lang ang buhay natin. Number 4, walang positibong resulta ang negatibong opinyon. Ano ba ang kinakatakutan mo? Ano ba ang pumipigil sa'yo? Oo, takot kang mahusgahan. Oo, takot kang makarinig ng masasakit na komento. Pero dyan ka na lang ba palagi? It's easy to get caught in a defense spiral when facing negative opinions. Kung palagi ka lang nakatuon sa opinyon nila, wala ka nang natitirang opinyon para sa sarili mo, para sa ginagawa mo. Sa huli, ikaw pa rin ang talo. Bakit? Wala kang nagawa sa buhay dahil naibuhos mo na ang lahat sa kakareact. Pagtuunan mo ng pansin ang positibong bagay. Hayaan mo lang sila na sasampalin ka ng mga masasakit na salita. Kasi sabi ko nga kanina, hindi natin sila makukontrol. Gawin mo lang ang mga bagay na ikakagaan ng loob mo. Yan naman ang hinahangad natin sa mundo, di ba? Ang maging masaya. Moving your focus from negativity is the best thing you can do. Patawarin mo na lang sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nababalot lang din sila ng kadiliman at gusto nilang ipasa yan sa'yo. Alam ko na mahirap magpatawad sa mga taong paulit-ulit kang sinasaktan. But it is rewarding. Pinatawad mo sila dahil naunawaan mo na ginawa nila ito dahil may problema sila sa buhay. Ang negatibong opinyon ay bahagi ng realidad na kailangan nating harapin. Minsan ang opinyon na yon ay kasinungalingan at minsan rin ito ang makakapagpabago sa atin. Nangyari to sa buhay mo dahil may dahilan ang lahat ng to. Ang dami mo pang matututuhan sa iyong paglalakbay at siguro yung negatibong opinyon ng ibang tao ang iyong stepping stone tungo sa pagbabago. Kailangan mo pang matutong magpatawad kung paano kontrolin ang emosyon at kung paano patawarin ang sarili mo kung ikaw din ay may nagawang mali sa ibang tao. Pero tandaan pa rin natin na may mga tao talagang mangmang. Huwag mong sakyan ang kamangmangan nila. May positibong resulta ba kung papatulan natin ang kamangmangan nila? Magiging masaya ba tayo kung gagawin natin yan? Napakalungkot isipin, di ba? Kung hindi natin nagawa ang gusto natin dahil hinayaan nating nakawin nila ang oras natin. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Opinyon nila ay opinyon nila. Number 5, ikaw na lang ang lumayo. Sabi ko nga na hindi natin makukontrol ang gawain nila. Tayo na lang ang lumayo. Kung naka-green light ba, ay tatawid ka? Siyempre, kung napapaligiran ka ng negatibong opinyon, hindi ka ba tatakbo? Siyempre, tatakbo ka, di ba? Avoid those toxic people. Kung may mga taong hihilahin ka pababa, layuan mo sila. Napakatanga mo naman kung sasama ka sa mga taong yon. Remove yourself from the situation. Hindi mo sila mapipigilan sa gusto nila, pero mapipigilan mo ang sarili mo na mag-react sa ginagawa nila. Bigyan mo ng kabuluhan ang oras mo. Kung tatanungin niyo ako, may negative comments ako natatanggap sa ibang mga video. Mga komentong hindi makakatulong sa paglago ng channel. Then what I did is to ignore those comments. Kung papatulan ko pa ang mga komentong yon, mas madadagdagan ng puwersa ang negative energy ball. Pinagpatuloy ko lang ang pagsasalita at pagsusulat dahil dito ako nasisiyahan. And no one can take that happiness away from me. I continue to follow my passion. I choose to make positive decisions with my time. Dapat ganun ka rin. Sarili mo ang pinaka-importante. Sarili mo ang iyong kakampi sa mundong ito. Number 6, opinion lang na makakapagpabago ng iyong buhay ang tatanggapin mo. Minsan may mga negative comments or opinions na matututuhan din natin para bang nag-filter ka kung ano ang matimbang ng mga opinion galing sa kanila. Kung nakakatanggap ka ng negatibong opinion, huwag kang mag-react kaagad. Huwag mong seryosohin masyado. Huminahon ka muna upang makapag-isip ka kung may hatid bang kahalagahan ito. Magkaiba kasi ang negatibong opinion kung tungkol sa negosyo. Kung nakakatanggap ka ng negatibong opinion tungkol sa negosyo mo, ibig sabihin na may dapat kang baguhin. Kung tungkol naman sa pagkatao mo, alamin mo muna kung ang taong ito ba ay kilala ka.
Kasi minsan may mga taong nanghuhusga kahit hindi ka kilala ng lubos. Yun ang masamang opinyon. Number 7, huwag mo na silang alalahanin. Kahit gaano ka pa kaganda, katalino, kaseksi, kagaling, katalentado, hindi lahat magkakagusto sa'yo. Kung ang goal mo sa buhay ay pasayahin ang lahat, mawawala ka sa tamang landas. I'm not doing this video to please people, to make people praise me. I'm doing this because I want to wake you up from a dead sleep. Kaya huwag mong pilitin na gagawa ka ng bagay para lang magustuhan ka, dahil isa yung pinaka-imposibleng mangyari. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa maling paniniwala. Kung babaguhin mo ang iyong sarili dahil naniniwala ka na matatanggap ka nila, ikaw ang hindi sasaya sa desisyong yan. Di ba't napakasarap mamuhay na dala-dala mo ang tunay mong pagkatao? Napakadaling mamuhay na wala kang tinatago. Live free. Be kind to yourself. The more naaangat ka, the more natitirahin ka ng mga tao. Kapag handa ka nang harapin yon at wala ka nang pakialam sa mga yon, panalo ka na sa buhay. Mas madali mong makabig ang mga tao sa maliwanag mong mundo kung sinusuklian mo ng kabutihan ang kanilang kasamaan. Choose to smile in this painful world. Palagi ka bang nag-overthink? Okay lang naman kung positibo ang ino-overthink mo. Pero kung negatibo ang laman ng ulo mo, hindi na yan mabuti. Your thoughts become your reality. Lahat ng iniisip mo, positibo man o negatibo, ay mararanasan mo sa totoong buhay. Alam mo, hindi lang ikaw ang nag-overthink. Tayong lahat ay nakakaranas ng ganito. Nakakabaliw ang ganitong kaisipan. Kahit maliit na bagay, ay siniseryoso natin. Bumubuo tayo ng negatibong senaryo sa ulo natin. Ang nakakatawa pa, hindi lahat ng pinag-iisip natin ay mangyayari. At kung mangyayari man, ay hindi gaanong malala. Ang iniisip kasi natin palagi ay yung malalang mangyayari. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Hindi ka talaga nag-iisa. At hindi ka ipinanganak na ganyan na lang palagi. Nagiging ganyan ka lang dahil sa mga nakikita mo sa iyong paligid. At naging habit mo na rin. Nabubuo ito dahil sa mga nararanasan mo sa buhay. Kung palagi ka lang nakakaranas ng problema, malamang negatibo rin ang papasok sa ulo mo. Kung hindi tayo ipinanganak na ganito, ibig sabihin na kaya rin natin itong mabago. Kung gusto mong itigil ang labis na pag-iisip, i-identify mo muna kung ano ang dahilan ng sobra mong pag-iisip. At kung alam mo na ang dahilan, dapat baguhin mo na ang iyong mindset. Alam kong hindi madali, pero kailangan mong pagsikapan. Gusto mo bang kumalma ang isipan mo? Una sa lahat, alamin mo muna kung ano ba ang overthink. Ito yung nag-iisip ka ng sobra o pinag-iisipan mo ng matagal ang isang bagay. Natural na sa ating mga tao na mag-isip talaga para makagawa ng desisyon. Mag-isip sa kahit anumang sitwasyon para may ma-aksyonan tayo. Pero kapag sobra-sobra na, sa halip na solusyon ang makikita mo sa iyong imahinasyon, naging negatibong senaryo na. Paano kung hindi ako papasa sa exam? Paano kung malulugi ang negosyo ko? Paano kung wala akong maipon? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Walang katapusang what if. Paano na lang kaya kung mangyayari talaga yung mga iniisip mo? Sa isipan mo pa lang, natatakot ka na. Paano na kaya kung mangyayari na talaga? Siguradong hindi ka na magalaw. Lahat naman tayo ay ganyan eh. Ako rin ay hindi exempted sa ganitong sitwasyon. Naranasan ko ng mag-alala at na-stress dahil mahilig din akong bumuo ng malalang sitwasyon sa isipan ko. Pero ang nakakatawa pa doon, yung mga iniisip ko noon, hindi pala nangyari ngayon. Nasasayang tuloy ang aking lakas at oras sa mga panahong yon. Pero may mga taong nahihirapang kontrolin ang isipan nila. Palagi silang nag-aalala sa kinabukasan nila. Palagi silang nag-aalala sa mga hindi nila nagawa noon. Nag-iisip ka rin ng sobra kung ano ang iniisip ng ibang tao sa'yo. Pero sa katunayan, wala naman talagang masamang iniisip ang mga tao tungkol sa'yo. Akala mo lang yon. Sa pag-o-overthink mo, pilit mong hinuhulaan ang kinabukasan mo. Pilit mong inaayos ang nakaraan mo. Iniisip mo na rin ang mga taong walang pakialam sa'yo. Lahat ng yon ay ilusyon mo lang. Ang nakaraan ay wala na. Ang kinabukasan ay wala pa. Ang mga tao na nakatingin sa'yo ay walang pakialam sa'yo. Don't let your negative self-talk build up in your mind. Sabi ko nga kanina, ang labis na pag-iisip ay makakabuo ng problema na hindi naman umiiral. Napakasakit, di ba? Palagi mo kasing inuulit-ulit ang siklo ng iyong isip hanggang sa napaparalisa ka na. Hindi ka makakausad. Hindi ka makakatulog ng maayos. Nakapikit nga ang mga mata mo, pero mulat ang iyong isipan. Ito rin ang dahilan ng pagkatakot. Hindi ka na kumikilos kasi nga takot kang magkamali. Pero alam mo, mas mabuti pang magkamali sa pagkilos kaysa sa wala kang kinikilos.
Paano mo malalaman kung mali ba yun o hindi? Kung wala kang ginawa. Kung may nagawa ka mang mali, at least alam mo na mali pala yun at hindi mo na uulitin pa. Mahirap i-shutdown ang utak natin. Araw-araw umaandar. Kung ano-ano na lang ang pumapasok. Ang malala pa, pinaniniwalaan natin ang lahat ng pumapasok sa isipan natin. Kaya ang daming tao sa mundo ang nadidepress. Ang daming na-stress. Ang daming sumuko sa buhay. Tanungin nga kita, bakit labis kang nag-iisip? Kailangan mo muna yung sagutin bago mo makontrol ang iyong isipan. Labis kasi akong nag-iisip kasi napakatindi ng problema ko. Ano ba ang problema mo? Kailangan mong alamin ang ugat ng pangyayaring to. Hindi mo ito maitigil kung mga sanga lang ang binabali mo. Dapat patayin mo ang mismong ugat upang hindi na ito tutubo pa. Siguro labis kang nag-iisip dahil insecure ka. Kulang ka ng tiwala sa sarili mo at sa ibang tao. Kung yan ang dahilan, kailangan mo munang tratuhin ng maayos ang sarili mo. Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Nag-o-overthink ako kung hindi magre-reply kaagad ang partner ko. Ibig sabihin na kulang ka ng pagtitiwala. Isipin mo palagi na hindi mo makukontrol ang lahat ng tao. Kung gagawa sila ng ikakasakit sa'yo, wala ka nang magagawa doon. Kasi yun ang kagustuhan nila. Yun ang pinipili nila. Pero bakit nga ba natin itigil ang labis na pag-iisip? Sa totoo lang, may benepisyo naman ang labis na pag-iisip dahil dito mahuhubog ang ating pagkamalikhain at pagdidesisyon sa buhay. Ito'y tagatulak sa sarili natin. Depende rin kasi kung ano ang iniisip mo. Ikaw lang naman ang nakakaalam kung nakakasama ba yan o nagtutulak ba yan sa'yo tungo sa tagumpay. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na negatibo lang ang binubuo sa isipan, hindi ka talaga magtatagumpay. Imbis na itulak ka nito sa tagumpay, ihuhulog ka nito sa bangin. Overthinking is not rational. And it's not part of a larger strategy. Mas lalabo pa ang pananaw mo sa buhay. Ito pa ang maging dahilan ng iyong pagkabagsak. Oo, babagsak ka physically. Manghihina ka. Tataas ang level ng stress hormones. Hindi ka makakatulog. Mawawalan ka ng ganang kumain. Magkakasakit ka. Maikli na nga ang buhay, mas pinapaikli mo pa. Literal na mababaliw ka. Kung hindi mo mapigilan to, ikaw ang lalamunin nito. Utak at katawan mo ang maapektuhan. Maawa ka naman sa sarili mo. Paano ko ba ito mapigilan? Hindi lang naman ikaw ang nagtatanong yan. Halos lahat nagtatanong. At halos lahat walang nakukuhang sagot. May nakakaalaman sa sagot, hindi pa rin ikinapit sa kanilang buhay. Kaya wala pa rin nagbago. You can control everything in yourself. Ulitin ko, hindi mo makukontrol ang panlabas na bagay. Pero makukontrol mo ang panloob na bagay. Ang panloob na ito ay ang iyong isipan at ang iyong emosyon. Kung gusto mong mawala ito, harapin mo ito. Huwag kang matakot sa mga naririnig o nakikita mo sa iyong imahinasyon. Kapag nakaharap mo na sila, gawin mo ang 9 na bagay na ito. Number 1, alamin mo kung kailan ka mag-overthink. Kadalasan ay nag-o-overthink ka kung ikay nag-aalala at na-stress, lalo na kung may pinagsisisihan ka. Kaya ito ang dapat mong tandaan. Sa oras na may mangyaring hindi maganda, kontrolin mo na kaagad ang iyong reaksyon. Dahil alam mo na dito mabubuo ang overthinking. Ang pag-aalala mo naman ay hindi dahil sa isang bagay, kundi nag-aalala ka lang sa pagkatao mo. Kulang ka kasi ng tiwala sa iyong kakayahan, kaya mas nananaig ang iyong takot. Number 2, magtiwala ka sa kakayahan mo. Hindi ka mahinang nilalang. Marami na nga tayong natural na problema, dinagdagan pa natin. Kinakalaban natin ang mismong sarili natin. Kung hindi ka naniniwala sa kakayahan mo, sa kalakasan mo, sa sarili mo, bawat aspeto ng iyong buhay ay magiging tagilid. Paano na yan? Ganito na ako eh. Bakit ba tinanggap mo na ganyan ka na? Parang mahal mo na yata ang negatibong sitwasyon na yan. Paano ka maging positibo sa buhay? Kung tinanggap mo ang negatibong sitwasyon, wala kang mararating sa buhay kung nakatali ka na sa kadilimang to. Ito ang nagpapahinto sa buhay mo. Number 3, mamuhay ka sa araw na to. Hayaan mo na ang nakaraan. Huwag mo munang pangunahan ang kinabukasan. Tanging ngayon lang ang iyong mahahawakan. What if ganito o ganyan? Dapat ginawa ko to. Stop thinking about it. Hindi mo mababago ang mga sitwasyong nangyari na. Kung nagkasala ka noon, kung may hindi ka nagawa noon, hindi mo na yun mabubura. Magmamarka na yun sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao. Ang tanging magagawa mo lang ay kung ano ang ginagawa mo ngayon. Huwag mong hayaan na ang labis mong pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan ay sisira sa mga pangarap mo at sa buo mong pagkatao. Number 4, matuto kang mag-meditate. Ang meditation ay tutulong sa'yo upang pakalmahin ang iyong kaisipan.
Pumunta ka sa tahimik na lugar at doon mo ibuhos ang iyong mga negatibong saloobin. Mas mararamdaman mo ang iyong buhay ngayon. Mas makukontrol mo ang takbo ng iyong isipan at emosyon. Mas madali mo ring mapansin ang mga bagay na nakamit mo na. Madali mo ring makikita ang kagandahan ng paligid. Hindi ka ba magpapasalamat kahit ang gulo na ng buhay mo? Pero napakaganda pa rin ang pagtrato ng Diyos sa'yo. Dahil sa meditation, mabubuksan ang iyong kamalayan. Sanayin mo ang iyong isipan na bigyang pansin ng araw na ito. Number 5, kontrolin mo ang iyong emosyon. Ang pagsubsob sa sarili mo sa mismong araw ngayon ay hindi ibig sabihin na isubsob mo rin ang negatibong kaisipan sa ulo mo. Ibig sabihin na kumalma ka lang upang madali mong maunawaan kung anong dahilan ng kanilang paglabas para mas madali mo itong matanggal. Kung nababalisa ka, hanapin mo ang dahilan. Harapin mo ang mga ito. Huwag mong iparamdam sa mga ito na takot ka. Alam mo, ang kalaban mo ay ilusyon lang. Number 6, lahat ng problema ay may solusyon. Kahit anong problema, may solusyon. Maniwala ka man o hindi, may solusyon talaga ang lahat. Alamin mo kung ano ang problema mo. At doon ka mag-focus sa solusyon. Mahirap gawin yan, lalong-lalo na kung mabigat ang problema natin. Mas madaling mag-focus sa problema, di ba? Walang ka-effort. Pero wag kang magpapatalo. Ikaw ang driver ng iyong buhay. Kung ang dahilan ng labis na pag-iisip mo ay stress sa trabaho, siguro oras na para humanap ka ng ibang trabaho. Hindi pwedeng reklamo ka ng reklamo sa trabaho mo, pero hindi ka pa rin umalis. Araw-araw ka na lang bang ganyan? If you're not where you want to be in life, then do something to change your path. Kung sa tingin mo'y nawawala ka na sa tamang landas, oras na para bumalik ka na sa tamang landas. Alam mo na ngang nasa mali kang lugar, bakit ka pa magpapatuloy? Kailangang matapang ka sa iyong paglalakbay. Walang tao ang makakapagpabago ng iyong buhay. Ikaw lang ang makakagawa nun sa sarili mo. Hanggang payo lang ako. Ikaw pa rin ang kikilos. Number 7, huwag kang matakot. Halos lahat gustong magbago. Pero takot sila sa mga dapat gawin para magbago. Takot mabigo. Takot malugi. Takot sa opinyon ng ibang tao. Takot magkamali. Hanggang sa ang takot na ito ang pumipigil sa kanilang paglalakbay. Lahat na lang ng nakikita nila ay hindi tama. Kahit anumang mangyari, gumawa ka ng aksyon. Ito lang ang tanging paraan para makarating ka sa dulo. Sabi nga ng Nike, just do it. Sabi ng Adidas, impossible is nothing. Don't be afraid to take that baby step. Number 8, magtanong ka ng tama. Marami kasi sa atin ay nakakakuha ng maling sagot dahil sa maling katanungan. Bakit niloko ako ng partner ko? Tanong pa lang, mali na. Bakit? Lahat ng sagot dyan ay mga negatibo. Pangit kasi ako. Mahirap lang kasi ako. Simple lang kasi ako. Imbis na solusyon ang iyong makukuha, problema pa ang naging resulta. Mas lalong bumaba ang iyong self-esteem. Palitan mo ang tanong ng, bakit nakaka-attract ako ng manlulokong tao? Diyan mo maiisip na may pagkukulang ka rin. Maiisip mo na may kailangan kang baguhin sa sarili mo. If you want a better life, a better partner, then make yourself better first. When you ask questions that allow you to make changes to your own behavior and move forward in a healthier manner, you can reduce overthinking and improve your life. Number 9, kaya mo itong mapahinto. Oo, kayang-kaya mo. Tayong lahat kaya natin. Hindi ito swerte-swerte lang. Sabi ko nga kanina, hindi tayo ipinanganak na ganito kaagad. Nag-o-overthink tayo dahil sa mga nakikita natin o naririnig natin sa paligid natin. Halimbawa, kung palagi kang nakarinig ng taong palamura, matututo ka ring magmura. Noong bata pa tayo, wala tayong alam sa mga bagay-bagay sa mundo. Ibig sabihin, na kaya rin nating tanggalin ang negatibong pag-iisip natin. Kailangan natin ng sapat na lakas, tapang at determinasyon. But it also takes the right set of tools. Kailangan mong malaman kung ano ba talaga ang layunin mo sa mundo. Layunin mo bang ganyan na lang palagi? Gusto mo ba ng ganyang buhay? Alam kong hindi. Kaya kailangan mong umaksyon. Learn how to navigate pain and anxiety. Rather than avoiding or suppressing it, harapin mo ang negatibong takbo ng iyong isipan upang madali mo itong maitakwil. Lahat ng hadlang sa isipan mo ay madudurog mo. Pangako ko sa'yo, kapag napahinto mo na ang labis mong pag-iisip at maging normal na ang takbo ng iyong isipan, maging mas masaya ka na, mas kalmado, mas makakaakit ka pa ng mga positibong tao. Hindi mo man makukontrol ang nangyari sa paligid mo, pero makukontrol mo ang nangyayari sa kalooban mo. Kung tratuhin mo ng maayos ang iyong sarili, maging mas maayos ang resulta ng iyong buhay.
May napansin ka bang tao sa paligid mo na sobrang babaw? Hindi naman masyadong maapektuhan ang iyong pag-unlad kung nasa tabi mo sila. Pero kung kasama mo sila palagi, mahahawa ka sa mga habits nila. Magbabago ang iyong mindset. Magiging katulad ka na nila na mababaw mag-isip. Kapag sinabi nating mababaw, sila yung mga taong hindi nag-iisip tungkol sa malalim na aspeto ng buhay. Kumbaga, kung ano lang ang nasa isip nila, yun ang sasabihin nila. Wala silang pake kung nakakasakit ba ang mga salitang lumalabas sa kanilang bibig. Pero madali silang masaktan kung sila naman ang nakakarinig ng opinyon ng iba. Ganyan sila kababaw. Tira sila ng tira, pero magagalit at masasaktan kapag tinira mo pabalik. Hindi naman sila super toxic. Medyo lang. Kung ikaw yung tipo na gustong umunlad at gustong mabago ang takbo ng iyong buhay, huwag kang sumama sa mga taong ito. Mas mabuti pang mag-isa ka na lang. With that in mind, how can you actually identify na mababaw ang isang tao? Number 1, wala sa'yo ang kanilang atensyon. Mapapansin mo yan kapag nag-uusap kayo. Habang nagsasalita ka, palaging tumitingin sa kung saan. Palaging tumingin sa cellphone. Hindi sila nakikipag-eye contact. Malinaw na ang atensyon nila ay wala sa'yo. Hindi sila nakikinig sa'yo. Kasi ang nasa isip nila, wala naman silang pakialam sa mga hinanaing mo. Sarili lang nila ang kanilang iniisip. Habang nag-uusap kayo, palagi mo lang inuulit ang iyong mga sinasabi. Dahil ha lang siya ng ha. Hindi nga sila nagtatanong tungkol sa mga pinag-uusapan ninyo. Ibig sabihin na wala siyang pake. Tapos kapag problema na sa buhay mo ang pag-uusapan, biglang mag-change ka agad ng topic. Mas sila pa ang madaldal kaysa sayo. Gusto nila na sila lang ang pakikinggan. Mahilig silang magpayo, pero hindi naman tumanggap ng payo. Maglalahad sila ng kanilang karanasan. Magsabi ng kanilang mga pangmalas sa halip na makinig sa nais sabihin ng iba. Ang may papayo ko lang sa mga taong hindi nakikinig, sa susunod, maging mabuting tagapakinig. Bakit? Sa pakikinig ng mabuti, napagiginhawa mo ang mga taong napipighati o napapabigatan dahil sa mga problema. Ang pakikinig mo sa kanila ay isa ng napakalaking tulong. Kasi minsan, hindi naman tulong ang kailangan natin, di ba? Minsan kailangan din natin ng mga taong makikinig sa atin. Ang pakikinig ng may pag-ibig ay isang mahalagang bahagi ng pagsasaalang-alang sa isa't isa upang mag-udyukan sa pag-ibig at maiinam na gawa. Number 2, nagbabase lang sa itsura. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, hindi na ugali ang binabasehan ng tao. Itsura na. Wala na silang pake kung anong klaseng ugali ng isang tao. Basta't maganda o gwapo, pasok na sa buhay nila. Sabihin na nating maganda ka o gwapo ka, tapos nagustuhan ka ng mababaw na tao. Siyempre, mag-flirt yan sa'yo. But be careful, dahil iiwan ka din ng taong to kapag nakakita siya ng mas attractive pa sa'yo. Ganyan sila kababaw mag-isip at wala silang pake kung masasaktan ka. Kahit hindi ka nila gusto, basta't attractive ka lang, lalandiin ka. Ayaw nila sa mga taong unattractive, mataba, badoy manamit, at hindi astig tingnan. Sa panlabas na anyo lang talaga sila nakabase. Kung ramdam mo na ganito ang estilo ng mga taong nasa paligid mo, lumayo ka na. Hindi ka nararapat sa mundong yan. But I know that no one wants to be unattractive or undesirable. That's why many people think a lot about how other people view them. Pero tandaan mo plus points naman talaga ang itsura. Pero alam mo ba kung ano ang mas attractive? Confidence. Tama ang narinig mo. Confidence is incredibly attractive. Pero hindi yung confidence na nagiging arrogante na. Nakaka-turn off yun. Confident people are simply happy kung nasaan man sila ngayon. At may tiwala din sila sa kanilang kakayahan. Kung may mga tao mang mababaw sa paligid mo, ipakita mo sa kanila kung gaano ka confident na alisin sila sa buhay mo. Do not fake confidence. Build it. Number 3, kayamanan lang ang habol. May mga taong ganito, di ba? Nagpapakasal sa mayaman para umahon ang buhay. Kahit hindi naman nila mahal ang taong yon. Pera na lang ang laman ng kanilang utak. Hindi naman natin masisisi kung bakit ganyan sila. Siguro sobra silang na-impluwensyahan ng mga advertisements na huwag makontento at mapang-akit ang pera. At maaaring madali tayong umibig dito. Ibigin po natin ang mga tao ng higit sa mga bagay. Kung pera lang ang habol ng mga taong nakapalibot sa'yo, lumayo ka na. Baka magiging ganyan din ang pananaw mo sa buhay. Ang ating mga kaibigan ay pwedeng maka-impluwensya sa atin na maging kontento o di kontento. Nakaaapekto sa atin ang kanilang mga pananaw at sinasabi. Mahirap maging kontento kung ang kasakasama mo ay hindi marunong makontento. Kaya maghanap ka ng mga kaibigan
na nagsisikap na maging kontento at laging iniisip ang pinakamabuti para sa'yo. Siyempre, upang magkaroon ng gayong mga kaibigan, dapat na gayon ka rin. Number 4, walang isang salita. Sobrang bad trip ako sa mga taong ganito. Yun bang nagpaplano kayong magbanding, tapos yes ng yes sa mga plano, doon pa tumanggi sa mismong araw na pinagplanuhan nyo. Nakakairita. Okay lang kung masama ang pakiramdam. Tumanggi dahil pumunta pala sa ibang lugar na mas maganda pa sa pinagplanuhan nyo. Nakaka-bad trip kasi para siyang false hope. Namumuhay tayo ng payapa, tapos may dumating sa buhay natin ng mga taong paasa. Naghihintay tayo sa planong hindi naman natupad. So it ended up with making us disappointed. Ang maipapayo ko lang sa mga taong ganito, magpakatotoo ka. Hindi lahat maibibigay mo, pati oras mo. Hindi palaging nasa tabi ka ng kaibigan mo. You can't be everyone's angel. Ang ibig kong sabihin, huwag kang magsabi na magagawa mo ang isang bagay kung hindi mo naman gagawin. Mag-i-expect na kasi ang tao sa mga pinagsasabi mo. If you break that promise, you also break the trust. Just do everything at your best to not break it. Siguro may mga taong tinitake lang yung joke, pero hindi nila makakalimutan na lumihis ka sa usapan ng walang sapat na dahilan. Number 5, trash talker. Wala silang ibang naiisip kundi sirain ang buhay ng iba para sila na ang sentro ng atensyon ng lahat. Trash talk dito, chismis doon. Nagsisinungaling sila para sirain ang iyong reputasyon. Mas lalong masakit kung ang nagkakalat ng chismis ay itinuturing mong malapit sa'yo. Wala kasi silang pinagkakaabalahan sa buhay, kaya madali nilang maisip ang buhay ng ibang tao. Nagchichismis na lang sila para mabawasan ang mga insecurity nila. Baka naiinggit lang sila sa taong chinichismis nila. Nagkakalat sila ng chismis para tumaas ang tingin nila sa kanilang sarili at para patunayang mas magaling sila sa taong yon. Pero ang good news, hindi mo kailangang magpapa-apekto rito. Hindi mo man sila mapipigilang magpakalat ng chismis, pero pwede mong piliin ang magiging reaksyon mo. Ano ang pinakamagandang solusyon? Huwag mo na lang itong pansinin, lalo na kung wala namang basihan ang chismis. At pwede mo rin kausapin ng mga taong chismosa. Harapin mo sila. Pero bago mo kausapin ng mga taong chismosa, dapat handa ka rin kung anong sasabihin mo para hindi kayo magtatalo. Meron kasing mga chismis na mababaw lang. Pero kung ito'y masela na at makakasira sa reputasyon mo, kailangan mong kausapin ang pinagmulan nito. Huwag ka rin gumanti sa pamamagitan ng pagchichismis o pagsasalita ng masama tungkol sa kanila. Kapag ginawa mo yan, katulad ka na rin ng mga taong kinaiinisan mo. Number 6, mayabang. Dahil ito sa pagiging makasarili. Ang iniisip lang ng marami ngayon ay ang sarili nila. Iniisip nila kung ano ang pabor sa kanila at kung saan sila makikinabang. Nagiging sakim ang marami. Napakaraming maibigin sa pera. Para sa kanila, masasabing matagumpay sila kapag marami silang pera o pag-aari. Marami na rin ang mayabang, mapagmataas at mapagmalaki. Ipinagyayabang nila ang mga kakayahan nila, katangian at kayamanan. Gusto mo pa bang sumama sa mga taong mayabang? Number 7, hindi sila mangangamusta. Sabi ko nga kanina, wala naman silang pakialam sa'yo. Nangangamusta lang kung may kailangan. Ginagamit nila yung intro. May message na, kumusta ka na? Akala natin, na-miss talaga nila tayo. Akala natin gustong makipagkwentuhan. Meron pala silang kailangan. Nung maraming nangyari sa buhay mo, wala ni isang tao ang nangangamusta. Nakaka-bad trip, di ba? Tapos ngayon biglang feeling close. Mararamdaman kasi nating ginamit lang tayo ng mga taong ito. Kapag may mag-message sa'yo na nangangamusta, hindi talaga maiiwasan na kabahan ka. Number 8, gusto niya siya lang. Gusto niya halos lahat ng topic ay nakasentro sa kanya. Huwag ka nang sumabad sa usapan. Huwag mo nang sabihin ang mga ganap mo sa buhay. At huwag ka nang umasa na may malasakit sila sa'yo. Dahil anumang bagay na lumalabas sa iyong bibig ay ingay lamang sa kanilang tainga. Lumayo ka na lang. Maghanap ka ng ibang taong makakausap mo. Number 9, friend of convenience. Yun bang kakaibiganin ka nila dahil may makukuha sila sa'yo? Nagiging backup plan ka kapag naboboard sila. Ang masakit ay ginamit ka lang nilang panakip butas. Wala naman sigurong matinong tao na gustong maging second choice, di ba? If this happens regularly to you, it's usually another one of the bright red flags that indicate that this person is not a true friend. Number 10, hindi sila seryoso. Yun bang seryoso sila sa kahirapan ng kanilang buhay? Tapos naawa ka sa kanila. Palagi kang nasa tabi nila. Tapos biglang nalugmo ka sa buhay. Ayun, wala nang pumansin sa'yo. Hindi sila seryoso sa problema mo. What a situation to be in. I'm saying this because I'm one of those persons we are talking about. Noon, nasaktan ako.
dahil walang tumulong sa akin. Pero ngayon ko lang na-realize na dapat pala ako matuwa. Bakit? I have a strong shoulder to offer to someone to cry on, a strong heart to listen, and absorb other problems. Naging positibo na ako sa buhay at nakahanap na rin ako ng mga iilang kaibigang tunay. Kung wala ka pang nahanap na mapagkakatiwalaan mo, pwede ka namang mag-solo. You can talk to yourself. Make yourself your best friend. Believe me, you will feel better if you just talk to yourself. Tell yourself all your problems. Solve it yourself. You are a leader. And leaders are the strongest individuals. Tapos napansin nilang hindi ka na problematic. Magpapakita na sila ulit. Pero hindi nila alam na nagbago ka na. Number 11, judgmental. Sa sobrang babaw ng tao, nakapokus lang sila sa nakikita nila. Hindi sa kabuoang kwento ng isang tao. Tandaan mo, ang dila ay isang apoy. Kumakatawan ito sa kakayahan nating magsalita. Ang pananalita natin ay pwedeng magdulot ng malaking pinsala. Kaya mahalaga na may kontrol tayo. Kung kukontrolin natin ang ating dila, magagamit natin ang kapangyarihan nito sa pagpaparangal sa kabutihan ng iba. Dapat alamin muna natin kung sino ang taong yun bago natin siya husgahan. Huwag tayong basta maniwala na lang sa sinasabi ng iba. Huwag mong dumihan ang iyong bibig. Tandaan mo, kung hinuhusgahan nila ang pagkatao ng iba, kaya ka rin nilang husgahan kapag nakatalikod ka na. Number 12, wala silang paki sa'yo. Alam naman nilang nakakasakit na sila, pero wala lang silang pakialam kahit ano pa ang nararamdaman mo. Kapag apektado ka sa kinikilos nila, sasabihin nilang sobrang sensitibo mo. Para bang sinasabi nila na hindi na nila kasalanan yun kung nasaktan ka. Parang kasalanan mo dahil sensitibo ka. It's important to seriously distance yourself or cut ties from this person because this kind of behavior is extremely hurtful and harmful. Number 13, feeling perfect. Hindi nila aaminin na may nagawa silang mali. Kahit obvious na. Hindi sila mananagot sa kanilang ginagawa. Kapag nagkamali sila, hindi nila aaminin yon. Hindi sila hihingi ng paumanhin at hindi nila itinutuwid ang pagkakamali. Sila na lang palagi ang tama. Mas napapansin pa nila ang mali ng iba. Out of 10 na nagawa mong tama, nakapokus lang sila sa isa mong pagkakamali. Sa sobrang pagka-perfectionist, pati sarili nilang pagkakamali ay hindi nila mapuna. Dito nagsisimulang lamunin ng pride ang kanilang puso. Bakit mo tinitingnan ang muta ng iba? Yung troso ng nakabara sa iyong mata ay hindi mo nakikita. Number 14, attention seekers. Maitatanong talaga natin, bakit sila ganyan? Dahil insecure sila. Wala silang interes o pinagkakaabalahan sa buhay. Kaya nagpapapansin na lang. Some people have a mental illness or a personality disorder. Depende sa tao. O kung nasa kabataan pa lang ang taong ito, siguro unfocused siya sa kanyang sarili at sobrang nagkaka-anxiety. Pero madalas nagpapapansin ang mga tao dahil sobrang immature nila. Gusto nilang ma-notice at ma-recognize sa madaling paraan. Gusto naman nating lahat na may makapansin sa atin, di ba? Gusto nating maalala tayo ng mga tao. But we should work for it. Like doing something admirable. Ang ginagawa ng mga taong immature ay gusto nilang mapansin sa pamamagitan ng paggawa ng mali. Number 15, wala silang tunay na kaibigan. Kung alam mong wala silang genuine connections, kabahan ka na. Baka may problema sa kanila. Kailangan nating lahat ng mga kaibigan. Kailangan natin ng makakasama kapag gusto nating mag-enjoy. At masasandalan kapag may problema tayo. Pero kailangan mo ring mag-ingat dahil hindi lahat na itinuturing mong kaibigan ay tunay. May nakamaskara lang. Lalo na kapag sobrang tiwala mo na sa taong ito, ibabahagi mo na sa kanya ang mga sekreto mo. Tapos nagtataka ka kung bakit marami nang nakakaalam sa sekreto mo. Yan ang dahilan kung bakit wala silang kaibigan. Kasi mababaw silang tao. Hindi nila mapipigilan ang kanilang sarili. Hindi rin nila alam ang salitang loyal. Sabihin nating romantic relationship. Mangangabit yan kung may makikitang mas attractive, mapera, at mas lamang pa sa'yo. Pero hindi ko naman sinasabi na ibukod mo yung sarili. Maging pala kaibigan. Maging mahusay sa pakikipag-usap. Pero huwag mong hayaan na mahawa ka sa kanilang pagsasalita at paggawi. Oo, hindi ito madaling gawin. Maraming mababaw na tao ang nakapaligid sa'yo. Pero huwag mo silang awayin. Magsalita ka ng may mahinahong kalooban at matinding paggalang. Likas na sa ating mga tao ang naghahabol ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, kung gagawa tayo ng hindi magandang pagpili sa kung ano ang hahabulin, ang ating pagkabigo ay maaaring magdulot ng kawalang kasiyahan at pagkadi kontento. Yan ang dahilan kung bakit dapat kang mag-isip ng mabuti bago mo subukang maghabol ng anumang partikular na layunin sa buhay. Ang gayong pagnanais ay maaaring hindi maglalapit sa'yo
sa kung ano talaga ang gusto mo. Upang matiyak na maiiwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagsapalaran, nag-compile ako ng listahan ng ilan sa mga pinakakaraniwan. Number 1. Pera. Magkaroon ka ng tamang pangmalas sa pera. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri na nakapipinsalang mga bagay. Hindi naman issue rito ang mismong pera. Ang pera ay kailangan nating lahat para pangalagaan ang ating sarili at ang ating pamilya. Ang issue rito ay kung naghahabol ka na ng pera dahil iniibig mo na ito. Dahil sa pag-ibig na yan, ang pera ay nagiging Panginoon o Diyos ng isang tao. Ang mga taong naghahangad ng kayamanan bilang susi sa tagumpay ay naghahabol lamang sa hangin. Hindi lamang ito nagdudulot ng kabiguan, nagdudulot pa ito ng maraming kirot. Dahil sa pagnanasang yumaman, madalas na isinasakripisyo ng mga tao ang kanilang kaugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Ang iba naman ay hindi na halos makatulog dahil sa kakaisip o pag-aalala. Kapag ginawa mo ang pera na iyong Panginoon, malilinlang ka nito. Akala ng mga tao na ang kayamanan ay nagdadala ng kaligayahan. Pero hindi naman yun totoo. Binubuyo ka lang nito na maghangad ng higit pa. Hindi ko sinasabi na walang mahalagang papel ang pera sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao. Sobrang napakahalaga ng pera. Patuloy tayong nagsusumikap para sa mas maraming kayamanan dahil naniniwala tayo na malulutas nito ang lahat ng ating mga problema. Pero ang totoo, hindi ka makukontento. Kapag kasi naabot mo na ang target mo, maghahabol ka pa. Hindi yan matatapos. Number 2, kapangyarihan. Konektado pa rin ito sa kayamanan. Kapag sobrang yaman mo, syempre makapangyarihan ka rin. Ang problema sa panlabas na kapangyarihan, ito ay panandalian. Kapag nawalan ka na ng pera, posisyon at ari-arian, mawawalan ka rin ng kapangyarihan. Kung itinali mo ang iyong pagkakakilanlan sa mga bagay na yon, para kang mababaliw, mawawala kasi yung katinuan kung lalayuan ka na ng mga tao. Naghangad kasi ang mga tao ng kapangyarihan at impluwensya dahil akala nila ito ang paraan upang makamit ang isang kasiyasiyang buhay. Sabi pa nila, kapag meron kang kapangyarihan, meron kang higit na kontrol sa iyong sariling kapalaran at kaya mong payukuin ang iba. Ngunit ang kapangyarihan ay isang ilusyon lamang dahil hindi ka naman malakas kung wala ka nito. Ito ay isang puwersa na nagbabago sa paglipas ng panahon. Paano kung mawawala na ang kapangyarihan mo? May magagawa ka pa ba? Wala na, kasi nakadepende ka lang sa mga pag-aari. Number 3, perpekto. Kontrolado ba ng perfeksyunismo ang iyong buhay? Ang perfeksyunismo ay ang paniniwala na ang isa ay kailangang maging lubos na perpekto sa lahat ng kanyang ginagawa. Pero ito ay nagpapahirap sa isipan ng maraming tao. Ang mga perfeksyonista ay laging nababalisa na baka silang magkamali. Meron silang napakataas na mga pamantayan. Kung ang iyong mga pamantayan ay napakataas, maaari itong humadlang sa iyo na kumilos. Baka masumpungan mo na iniiwasan mo ang paggawa ng anumang bagay na bago. O baka ipagpaliban mo ang paggawa ng mahalagang bagay dahil natatakot kang mabigo. Baka madama mo pa nga na tinatanggihan mo ang sinuman na hindi nakatutugon sa iyong mga pamantayan at maaaring masumpungan mo ang iyong sarili na walang mga kaibigan. Huwag kang maging sobrang matuwid o magastang napakatalino. Bakit mo ipapahamak ang sarili mo? Walang taong matuwid. Wala kahit isa. Ang sino mang nagsisikap na maging lubos na perpekto ay mabibigo. Maaari rin itong humantong sa labis na pagdurusa at kawalang pag-asa. Pwede ka namang mag-improve. Huwag ka lang maghangad na maging perpekto ka. Number 4, tagumpay. Bago ka maghabol ng tagumpay, dapat alam mo kung ano ang tagumpay para sa'yo. Iba-iba kasi tayo ng kahulugan sa tagumpay. Ang pagpopokus sa pag-asenso o pagkakaroon ng maraming pera o ari-arian ay hindi nakapagpapabusog ng kaluluwa. Kung pera lang ang magiging sukatan ng tagumpay, napakababaw nito at wala ring maidudulot na kasiyahan sa bandang huli. Tandaan mo, ang huwad na tagumpay ay nakasalig sa nakikita ng tao. Ang tunay na tagumpay ay nakasalig sa tamang pamantayan. Maaari nating husgahan ng iba dahil sa kanilang kakulangan nito o kagalitan ng ating sarili sa hindi pagkamit nito. Ngunit ang tagumpay ay lubos na hindi matukoy sa konteksto ng buhay. Dahil iba ang ibig sabihin ng tagumpay para sa ating lahat. At dahil maaaring magbago ang mga pananaw na ito sa paglipas ng panahon, hindi natin dapat subukang habulin ito. Number 5, kaligayahan. Alam mo ba na kapag ginawa mong goal ang kaligayahan, ay maaaring mas nakakasama ito sa'yo? Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang paghabol sa kaligayahan ay maaaring makapagpapahina sa'yo ay dahil sa pagsisikap na makamit ang kaligayahan. Nakatuon ka sa kung ano ang wala sa'yo. Sa halip na magpasalamat
sa kung ano ang meron ka. Kapag naramdaman mong parang may kulang sa'yo, hindi ka taka-taka kung bakit hindi ka pa rin masaya hanggang ngayon. Sa halip, maging mapagpasalamat. In order for us to create joy and contentment in our lives, we must expand our definition of happiness. It isn't always sunshine and rainbows. Number 6, pagkabata. Kahit ano pang anti-aging ang ipahid mo sa iyong katawan, hindi ka na babalik sa pagkabata. Lahat naman tayo ay papunta sa kamatayan. Hindi naman kita tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ginagawa ng mga scientist ang lahat para hindi mamamatay ang tao. Pero na-realize nila na lahat tayo ay tatanda at mamamatay. Nang magsimulang umepekto ang kasalanan sa unang mag-asawang sina Adan at Eva, hindi na nila mailipat ang kasakdalan sa kanilang mga supling. Ang kasalanan ay malalim na iniukit sa genes ng ating unang mga magulang. Kaya nga, sila'y maaari lamang magluwal ng di-sakdal na mga supling. Yamang ang lahat ng kanilang anak ay ipinaglihip pagkatapos na magkasala sina Adan at Eva. Ang kanilang mga supling, tayong lahat, ay nagmana ng kasalanan at kamatayan. Ang subukang kumapit sa kumukupas na kaluwalhatian ng nakaraan ay walang kabuluhan. Ang magagawa na lang natin ay yakapin ang mga alaala. Ngunit tanggapin natin na ang ating pagtanda ay hindi maiiwasan. Maaari kang maging bata sa puso at bata sa pag-iisip, ngunit hindi ka palaging bata sa katawan. Number 7, kasikatan. Hindi naman masamang sumikat. Ang masama ay sumikat ka dahil sa kamalian na iyong ginawa. Ginagawa ngayon ng maraming tao ang lahat para lang sumikat. Gusto nilang iduluhin sila ng mga tao. Binabago na nila ang kanilang estilo para lang magustuhan. Kung usapang social media, nagpo-post lang ng kung ano-anong content para lang sumikat, kahit alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit ang paghahabol ng kasikatan ay nagpapabagsak ng kaligayahan ng tao. Kaya huwag kang maghabol ng kasikatan. Number 8, mga pag-aari. Sinasabing kakaunti lang ang kailangan ng tao, pero walang katapusan naman ang kanyang mga gusto. Para sa marami, hindi nila makita ang pagkakaiba ng mga bagay na kailangan nila at mga bagay na gusto lang nila. Ano ba ang kaibahan? Ang isang pangangailangan ay bagay na mahalaga para mabuhay ka, gaya ng pagkain, pananamit at tirahan. Ang isang kagustuhan ay bagay na nais mong makuha, pero hindi naman kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag mong ibuhos ang iyong atensyon at panahon sa material na mga bagay. Ang materialismo ay udyok ng mga pagnanasa, prioridad at focus sa buhay ng isa. Dahil dito, naghangad tayo ng mas marami pang material na pag-aari. Pero miserable ang buhay ng mga umuubos ng kanilang lakas para sa material na mga bagay. Dahil pagpapalugod lang sa sarili ang iniintindi nila. At mas malala pa, napupuno sila ng problema. Number 9, pagsang-ayon. Aminin na natin na lahat tayo ay gustong may sumang-ayon sa atin. This is part of being human. But what you really need to seek for is self-approval. We all need to become our best friends. To become your best friend, start by having real conversations with yourself. Treat yourself like if you were his best friend. Sinasabi ko yan sa'yo dahil kung sakali mang walang taong sumang-ayon sa'yo, hindi ka na maapektuhan dahil mahal mo na ang sarili mo. Learn to be happy with yourself. Learn to be confident in yourself. And the fact that you are a good person, that you can do anything that you put in your mind to. You have to record some good self-talk to overcome the negative stuff going on inside yourself. Number 10, swabing buhay. Hindi kailanman magiging swabe ang takbo ng buhay. Huwag kang mag-expect kung ayaw mong masaktan. Life isn't always sunshine and roses. Palagi nating naririnig ang quote na yan, di ba? Minsan madilim ang pinagdadaanan natin. Minsan nasa matinik tayong sitwasyon. Minsan inuulan tayo. Minsan naman binabagyo tayo. The big part of having a successful life is learning how to cope with the lessons that life has to teach us. Throughout our lives, we keep rising and falling, picking up important lessons along the way. When you come across failures, try to learn from it and try to overcome it with lots of courage. Kung may kadiliman, may kaliwanagan. Kung may problema, mayroon din namang solusyon. Walang katiyakan ng buhay. Kaya huwag kang mag-expect ng swabing buhay dahil madidismaya ka lang. Number 11, pagkakaibigan. Huwag kang maghabol sa taong ayaw kang maging kaibigan. Makakatulong naman ang pagkakaroon ng kaibigan para maging masaya at makabuluhan ng buhay. Ang mabubuting kaibigan ay may magandang impluensya sa isa't isa at nakakatulong sila para mas maging mabuting tao tayo. Pero napakahalagang piliing mabuti ang mga kakaibiganin natin. Masama ang resulta kapag mali ang pinili nating kaibigan. Ang ganyang mga kaibigan ay i-impluensya sa atin na gumawa ng di matatalinong desisyon at sisira ng magaganda nating katangian. Ang isang mabuting kaibigan
ay tapat, mapagmahal, mabait, at bukas palad. Ang isang tunay na kaibigan ay maaasahan kapag meron tayong problema at hindi siya magdadalawang isip na paalalahanan tayo bago pa man tayo makagawa ng isang maling hakbang o desisyon. Number 12, karelasyon. Huwag kang maghanap ng karelasyon dahil hindi mo yan makikita. Hayaan mong natural na mangyayari yan sa buhay mo. Huwag kang desperado. You don't need to search for love because love is around you. Love is even in the small little things that we often ignore. You just need to recognize love. Just feel it. It has to be felt. Pero bago ka maghanap ng special someone, dapat alam mo na kung paano mahalin ang sarili mo. The decision is up to you, but you ought to be wise enough to take your decisions yourself. Number 13, panalo. Huwag kang maghabol ng panalo kasi hindi sa lahat ng oras ay mananalo ka. We need to learn how to look at everyday struggles in the same way we look at life. Every day, we get up and go about our lives. Hindi na mahalaga kung panalo o talo tayo sa laban ng buhay. Ang mahalaga ay kung gaano kasaya ang ating paglalakbay dahil marami tayong matututunan. Ang buhay ay parang isang parade. Nag-e-enjoy ka man o hindi sa parade, dadaan lang ito sa paningin mo. Number 14, matagumpay na destinasyon. Tandaan mo na iba-iba ang ating wakas. Minsan may malungkot na wakas. Minsan masayang pagwawakas. Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Sabi ni Ralph Waldo Emerson, life is a journey, not a destination. It can be interpreted as a healthy balance between doing and being, between planning and letting go, between producing results and going through the required processes. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng pait, sakripisyo, pagdadalamhati, kaligayahan at pag-asa. Nabibigyang pagpapakahulugan natin ang buhay na katulad ng isang gulong na minsan nasa ibabaw, minsan naman sa ibaba. Ang gulong na yon ay hindi maaaring maglakbay sa isang daan na banayad lamang patungo sa kanyang patutunguhan, sapagkat inaasahan na tayo ay makararanas ng lubak-lubak na daan na susubok sa ating katatagan. Katulad ng gulong, ang buhay natin ay haharap din sa iba't ibang pagsubok na hindi natin alam kung anong klaseng daan ang naghihintay na mararaanan. Maaaring banayad sa simula, pagkatapos ay maging malubak sa kalaunan. Isa lamang ang ating pinanghahawakan, kontrolado natin ang ating buhay. Anumang pagsubok ang ating kinasasadlakan,